niya ipakita na you always have to do your best in everything and to make the most out of what you have. Nitong Lunes, ipinagdiwang ang dapat sanay 46th birthday ng yumaong master rapper na si Francis Magalona. Sinimulan ang paggunita sa kaarawan ni Kiko sa pamamagitan ng pagbubukas ng isang exhibit sa Outer Space Gallery, The Collective, sa Makati. This is an exhibit of Francis's masterpieces, his writings, his photography, and actually kulang dyan are his paintings. Kasi si Franz, pag binati sa kanya ng tao, pinapamigay niya yung mga painting niya. And I do know that Joey De Leon owns one. No? He's lucky to have one. Other than that, these are his costumes, pati, and his, the clippings, newspaper clippings, magazine articles, covers, awards. Actually, isa rin ako sa nag-isip nung idea nito na even before, nung bago pa lang namatay si Papa, seeing it now, it makes me happy na parang thinking before kung bakit ganun karami bumili si Pop ng toys o kaya mag-collect ng comics and then mag-take ng ganun karaming pictures. Yun pala may meaning na ito pala yun na para mapakita sa mga tao who he really was. Lahat kami iba-iba yung suggestions, pero ito nga nakikita nyo dito, hindi pa lahat to. Sobrang konti pa lang nito ng stuff ng dad ko. Pero ako yung favorite ko talaga yung mga handwriting niya, yung mga sinulat niya. Kasi nga, creative writing ako sa college. So, pag nakita ko yung mga lyrics niya, mga writings niya, it's very inspiring to me. Anibersaryo rin ang t-shirt line na pag-aarit ipinangalan sa master rapper. It's also the 4th anniversary of our t-shirt line, which is FMCC Francis M Clothing Company. So the shirts mismo talaga, it tells something about us Filipinos, na parang this is our pride, na parang this is us representing ourselves to the whole identity. Sa ngayon, ang naiwang puwang ni Francis M sa showbiz ay unti-unting pinupunan ng mga anak nitong sina Maxine at Elmo. Isang araw sa pangarap ng 16-year-old na si Elmo ay makagawa ng sarili nitong album. Hindi ng isa kong idea na, Max's idea kung magagawin ko ng remake yung mga songs ni Pop. Malapit na ring mapanood ang 21-year-old younger sister ni Maxine na si Sab Magalona sa bagong soap ng Kapuso Network na Koreana. Hindi ako may mga eksena ka ng dalawa ni Chris. Wala. Meron pa lang kaming isang eksena na tinake na wala pa namang sampalan. Ano pa lang, first encounter. Pero, yun, sabi ko sa kanya, Chris, pag magkaroon na tayo ng mga away na scene, paano yun? Tutuhanin ko ba yung sampal? Sabi niya, oo, tutuhanin mo. So, yun. Excited kami para sa mga away scenes namin. Paglilinaw ni Maxine, walang sibling rivalry na namamagitan sa mga Magalona. Alam kong nag-away kami ni Sab dati, pero tapos na, matagal na. And ever since Elmo entered, they've been trying to say nga na may sibling rivalry, na inggit ako kasi mas marami siyang work. But then, ako honestly, you can't talaga, sa lahat. You can't talaga say anything to make me feel inggit or anything, kasi talagang ako yung pinaka-proud sa kanila, sa lahat ng mga kapatid ko, kasi ako matagal ko na itong na-enjoy. I've been here for more than 8 years. Well, I just really hope that I make him proud, kasi nga for me, you know how families have family businesses, parang feeling ko showbiz is our family business. So parang I hope that I make him proud by finally joining showbiz. Kagabi tinapos ang week-long birthday celebration ng master rapper sa pamamagitan ng isang concert featuring various artists including Elmo and the Mags. Yung buong buhay ng daddy ko, yun yung napakita niya na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral niya, yun yung gusto lang niya ipakita na you always have to do your best in everything and to make the most out of what you have. Talagang he never let anything stop him from doing what he wanted to do. And I think that's what Francis M is all about. Tahimik siya, pero makikita mo, napaka-gentleman. Nagpapaklose ang kami lahat. Sana meron.
Ngayong darating na Lunes, isang original GMA drama series na naman ang tiyak na inyong susubaybayan tuwing hapon. Tampok ang mga premyadong aktor na sina Eddie Garcia, Yula Valdez, Angelo De Leon, Sylvia Sanchez at ang pakakaabangang triangulo ni Steven Silva, Rocco Nacino at Chris Bernal bilang isang babaeng tutuntunin ang kanyang pagiging Koreana. Kinabahan po talaga ako. Kasi ngayon ang bibigat ng mga artista po kasama namin eh. Very supportive po yung veteran actors namin. Kaya thankful po ako sa kanila. I'm here with Chris Bernal and I'm really excited kasi even before sinabi ko gusto ko maging mga Korean novelas. Tapos siyempre bagay yung title namin, Koreanas. Ang GMA, they have the trust in me and Steven, Chris, and the characters of Koreana to deliver. Tapos original story pa. So nakakatuwa po na nakasama kami dito. Hindi ba nape-pressure ang mga bagong ka-love team ni Chris na maikumpara sila sa dating kapareha ni Chris na si Aljur? Yes, reach to parang magandang level sa showbiz. And kami ni Steven, we have nothing but respect for him. Actually, na-idolize nga namin siya. Doon kami nata-challenge sa to give our best in this project. Bigay na ako ng blessings kina Rocco at kay Steven at in-advise. Nagbigay ako ng konting advice kasi kilala ko si Chris na nakakasama ko na. Sinabi ko sa kanila na galingan nyo kasi si Chris, sobrang galing yan. Hindi yan na take two, kumbaga. Laging take one yan, di ba? So, napakagaling umarte. So, ayun. And good luck ako sa kanila. Siyempre si Aljur, naku, mahal na mahal ko yun. Kasi talagang basta siya yung lalaki na lahat naging kaibigan ko, naging naging ka-close ko talaga sa lahat ng bagay, si Aljur talaga. Paano naman i-describe ni Chris ang mga bago niyang kapareha? Si Steven kasi ang tahimik. Tapos tahimik siya pero makikita mo napaka-gentleman. Kasi sabi niya, anong gusto mo? Ganyan. Kasi bibili daw siya ng food. Binigay niya sa akin lahat ng mga paborito ko. Tahimik pero napaka-sweet. Ito namang si Rocco, maharot. Talagang ang likot-likot. Pero ito si Rocco kasi hindi ko siya maintindihan. Nagpaparamdam ata ito si Rocco. Ang sweet ni Rocco. Pero totoo nga bang noon pa man ay nagpaparamdam na si Rocco kay Chris? Nagpapaklose lang kami lahat sa isa't isa. So bonding moment. Lalo na sa workshop. Nandun po nag-start. Sa Starstruck po, siya po yung naka-extend ako sa Kiss Flicks eh. So doon pa lang po ako siguro nag-start yung parang spark ng chemistry namin. So nakakatuwa. Parang every time na may sinasabi na, uy, magkakaroon kayo ng project ni Chris. Parang I look forward to it. Si Steven naman daw excited na kung sakaling magkakaroon sila ng kissing scene ni Chris. Sana meron. Para yung practice, di ba? Naku, teka lang, hinay-hinay muna. Hindi ako handa sa practice. Para maging mas maganda yung scene, di ba? Practice is really perfect. Yung practice ba yan? Everyday ba yan? Tiyak namang araw-araw niyong aabangan ang pinakabagong drama series na pagsasamahan ni Steven, Chris at Rocco. Pero ngayong hapon, sa Star Talk TX, mas kilalanin pa natin ang mga tauhan at bida ng Koreana. Live! In love sa inyo, ha? Mapaglaro talagang tadhana at buhay. Bakit? Hindi mo napansin, yung Koreana, yan ay pelikula ni Nida Blanca. Oo nga, oo. Na di mo part ng sumulat niyan, si Benigno Aquino Jr. Oo. Ang tapos, ngayon, ang lalabas sa TV, kapangalan ng anak niya, si Chris. Di ba? Oo. Di ba? Okay. Galing-galing talaga ni Joey. Hindi. Ha? Hindi ba si Nida Blanca yun? Korea yung kay Nida Blanca. Ba't kagalit-kagalit, Butch? May ano na rin, Korea. Pareho na rin yun. Pareho na rin, Korea. Okay. May ugnay eh. Okay. Joey, patawarin mo ako dahil tumanggap ako ng gift galing kay Willie. Oo. Binigyan ako ni Willie Rebillame ng gift. Okay, ang tanong. Ano? Yan ba'y tatakbo? Ayaw nga, baka mamaya hindi tumandar, Willie, ha?